obviously, topic ko ay about water baptism. Although na-share ko ito sa Foremost, isang share pa para makumbinsi naman yung iba na magpa-baptize. Kung hindi, at least may idea kayo kung bakit magpa-baptize. Okay. Hindi lang parinig yan. Hindi naman parinig. Ang hugas na, Pastor. Hindi na parinig. At least kasi, ang isang reason bakit hindi nagpa-baptize, kasi hindi naman natin fully na intindihan bakit may water baptism. Sabi ko nga sa inyo na after ako pang 19 years ko na itong nagpipreach, sa Bournemouth lang din ako nagpa-baptize. Hindi ko ito binigyang pansin noon dahil sabi naman ng 2 Corinthians 1:17, ang calling ni Paul is to preach the gospel. Hindi siya tinatawag sa mag-baptize. Pero wala namang masama kung ang calling ni Paul ay mag-preach, pero mag-baptize pa rin. Kasi kung si Jesus nga nagpa-baptize, bakit tayo hindi? Okay, so Matthew chapter 3 verses 1 up to 11. In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand. For this is he who was spoken of by the prophet Isaiah, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight." Now, John himself was clothed in camel's hair with a leather belt around his waist, and his food was locust and wild honey. Then Jerusalem and Judea and all the region around the Jordan went out to him, and were baptized by him in the Jordan, confessing their sins. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, "Brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come? Therefore bear fruits worthy of repentance. And do not think to say to yourselves, we have Abraham as our father. For I say to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones. And even now the axe is laid to the root of the trees. Therefore every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Indeed, I baptize you with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire." Okay, so bilang introduction at medyo lumalalim ang gabi kahit hindi hinuhukay. Ibig sabihin ng baptism ay immersion of the body into the water. Inilubog. So hindi ito pakikialam ng doctrine ng ibang churches, pero kung Biblia ang susundin natin, kapag sinasabing baptize, ilubog talaga ang Biblia. Kasi nga, yan ang ibig sabihin ng baptism. So, water is used for cleaning, thus baptism has something to do with cleaning. Hindi na natin papuntahin kung sa ano pa manghugasan ng pag-usapan, ano. So, the reason the earth was flooded was to clean it from iniquities. Kasi nga, sabi ng Genesis chapter 6 and 7, in those days, continual iniquity na yung iniisip ng tao. So nilinis ng Lord ang mundo noon sa pamagitan ng baha or tubig. So, water baptism has something to do with cleaning as well. Okay, so ang aim natin is for us to understand the significance of water baptism, and then for us to have a public declaration of our repentance. So, ang water baptism is public declaration natin na tayo ay nag-repent. Gets? Gets? Yes. So, nag-gets na din. Tapos na. Okay, isa pang aim is for us to bear fruit of repentance. Okay, unang punto, requirements in water baptism. Ano nga? Repentance. Ano pa? Any idea? Requirements ng water baptism? Water. Oo nga naman. Paano kaya makapag-water baptism? Confession. Okay, confession. Pangatlo, repentance, number 1. Ano Accepting repentance, Jesus Christ. number 2. Number 1 is? Accepting Jesus Christ as your Savior. Accepting. Bago ka nag-accept, anong ginawa mo sa Kanya? Repent. Bago ka nag-repent, anong ginawa mo sa Kanya? Acknowledge. Nag-believe ka muna. Believe. Okay, so believe in the Lord. Kung hindi ka nag-believe sa Lord, hindi ka magpapabaptize. Hindi ka naman magre-repent sa Lord kung hindi ka nag-believe sa Kanya.
pakialam mo kung hindi ka nag-believe sa Lord. Okay? So Mark chapter 16, verse 16, he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. So maliwanag na sabi ng Bible, he who believes and is baptized. Okay? So, hindi ako magpahaba dahil maggabi na nga. Acts chapter 16, verse 30, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy household. Verse 32, and they spake unto him the word of the Lord unto all that were in his house. And he took them at the same hour of the night, and washed their stripes, and was baptized, he and all his house, and all his straightway. Ang binasihan ng Catholic Church, bakit pati bata ay binabaptize? Kasi sabi daw dito, maging yung gwardiya ng kulungan, buong sambahayan niya ay binautismuhan. Pero wala man sinabi dito na may bata. Tinutuwid lang natin kasi hindi biblical na ibabaptize mo ang isang bata kasi ang bata hindi naman nag-believe eh. Wala pang alam. Correct. So, ang bata, ipipresent mo lang kagaya kay Jesus, pero nabaptize siya, i-dedicate mo lang, nabaptize lang siya at the age of 30. Klaro yan. So, unang requirement is mag-believe, okay? Pangalawa, repentance. May topic na tayo kay Pastor Bobby about repentance, so hindi na ako mag-ano dyan. So, John preached repentance as a way of preparing the way of the Lord. John's baptism was baptism of repentance. Okay, so in other words, water baptism is useless if a person does not repent. Tama ba? Amen. Kagaya ng mga Pariseo, nakikiuso sila dahil nagpabaptize yung ibang tao, nagpabaptize na rin sila. Pero sabi ni John, mga lahing ulupong, mga hipokrito. Kasi alam ni John kasi alam niyo ba na sa sinapupunan pa lang ng kanyang nanay, filled na siya ng Holy Spirit? Nasusunod. Okay, so to repent means a change of mind. Hindi yan life conversion. Repentance is making his path straight. So, dahil nag-change na yung mind mo, yung itutuwid mo yung landas or itutuwid mo yung daraanan ng Panginoon. So, okay? Pangatlo is confession. Ang ibig sabihin ng confession is to admit or acknowledge. Ha? Sa Tagalog, inamin mo. Hindi ka magre-repent kung hindi mo inamin na makasalanan ka. At dyan, mahaba ang away ng mag-asawa. Walang umaamin na sila yung nagkakamali, sila yung may kasalanan, hanggang sa, ayan, kung saan-saan na napunta. Kasi wala nang nag-admit. Ganyan ang confession. Okay? So, you would not be willing to repent unless you admit that there is something you need to change. Ano naman? Ano ang kailangan mong baguhin kung ang paniniwala mo, tama yung ginagawa mo? Di ba? Okay, so pangalawa, repentance is a response. Response yan. Response to the gospel of the kingdom of God. Sabi ni John at pinipreach din ni Jesus Christ, repent for the kingdom of God is at hand. So if we have responded to the gospel by repentance, then we should have been baptized. Hindi mo dapat ikahiya na magpabaptize. Ang repentance naman is a change of mind. Maaring ang resulta na converted life. So sabi nga ni Pastor Bobby, dahil nagkaroon ka ng sorrow, nag-repent ka, ang resulta noon, may conversion or change of life. So, hindi nangangahulugan na wala ka pang change life o wala kang converted life, ay hindi ka nagre-repent. Susundan ba? Okay, so then Jerusalem and all Judea and all the region around the Jordan went out to him and were baptized by him in the Jordan, confessing their sins. Ando doon yung inaamin nila na sila makasalanan. Bigyan ko kayo ng magandang example, na after noong si Pedro ay magdamag ng huli ng isda, sabi ni Jesus sa kanya, ihulog mo ang lambat. Sabi ni Pedro, Lord, magdamag kami ng huli ng isda, pero sinabi mo, ihulog. Maraming nahuli. After, anong ginawa ni Peter? Nung makita niya maraming huli. Hindi kayo nagbabasa Biblia talaga, no? Huli kayo agad. Lumayo ka sa akin. Lumayo kayo sa akin, ako'y makasalanan. So, ando doon yung inadmit niya na hindi siya karapat-dapat sa Lord kasi nakikita niya ang kasalanan. Alam niya may
Mayroong isang lingkod ng Diyos, sabi niya, the closer you get to heaven, the more you feel hell. Amen. Does it make sense ba? Amen. Amen. The closer you get to heaven, the more you feel hell. Why? Because sa harapan ng Lord, makikita mo na unworthy ka. Kaya kung self-righteous ka, I don't think malapit ka sa Lord. Nasusundan ba? Yes. Klaro ba yan? Okay, so malaking bagay yan, confessing our sins. Ina-ako natin, ina-admit natin. Okay, pangatlo, water baptism without repentance is useless kasi nga the Pharisees and Sadducees came to his baptism. He told them they were brood of vipers, mga lahing ulupong. Oh, sagwa ata pag ano feeling niya pag sinabing mga ahas kayo? Sa tingin niyo maganda 'yon? Hindi na lang ahas. Hudas ka. Ano ba masama? Ahas o hudas? Mas masama ang ahas. Si hudas, bibenta ka lang para mapirahan. Hudas ka, tutuklawin ka talaga. Hindi ka bubuhayin nun. So, sabi niya, who warned you to flee from the wrath to come? Mayroon naman talagang wrath ang Diyos. Kaso lang, sa grace ng atonement ng blood ni Jesus, naalis tayo, naligtas tayo sa wrath ng Lord. Pero doon sa mga nagiging hipokrito at hindi nag-repent, nandoon ang wrath ng Lord. Okay? So, repentance is fleeing from God's wrath, just like Nineveh. Sabi ng Lord sa pamagitan ni Jonah, in 40 days, gugunawin ko ang Nineveh, pero nag-repent sila, so, nag-flee sila sa wrath ng Lord. Nag-in-embrace nila ang mercy ng Lord. Okay, 1 Corinthians 11:31. For if we would judge ourselves, we would not be judged. But when we are judged, we are chastened by the Lord, that we may not be condemned with the world. Ewan ko kung naalala niyo, binanggit ko sa inyo, dalawang word po ang judge na sinasabi dito. If we would judge ourselves, we would not be judged. Sa original translation nito, ang unang judge ay krino. Ibig sabihin is pag-separate ng mga linis at saka marurumi. Pero ang pangalawang word na judge ay diakrino. Ibig sabihin nun, pumapasok na ang pagdidisiplina, ang chastening ng Lord. So kung hindi ka na marunong mag-separate sa marumi at malinis, ang kalalabasan noon is i-diakrino ka ng Lord. Kaya sabi niya, but when we are judged, we are chastened by the Lord, that we may not be condemned with the world. So, kung hindi ka nag-separate, i-diakrino ka ng Lord. Kaya nga, andun yung ni Flor na sa Ecclesiastes 8:11, dahil hindi pinarusahan agad ng Diyos yung maraming tao, ang kanilang kasalanan, ang kanilang puso ay nakaset sa iniquity. Pero pag kasi tayo anak ng Lord, lalo na kung natutunan natin minahal ang Lord, pag nagkamali, may kaparusahan agad. May pinapalo agad. Kasi hindi ka kaya ka pinapalo, but when we are judged, na-diakrino ka, na-chasten ka, kasi ayaw ng Lord na ma-condemn ka with the world. Nangangahulugan lang na kung ginakinro ka na ng Lord sa mundong ito, ayaw niya na ma-condemn ka together with the world. Ang tagal mo ng paulit-ulit na nagkasala at hindi ka pinapalo ng Lord, hindi ka na-diakrino ng Lord, mako-condemn ka with the world. Bakit? Kasi pinipreserve niya ang mga unrighteous in the day of judgment. Klaro? Water baptism lang to, pero malawak itong topic na ito. Okay, so if having acted improperly, we condemned our conduct and humble ourselves, we shall not be judged. Example na lang, punished for the sin we have committed. Kasi nga, unang judge na word doon is krino, pangalawa is diakrino. Nasusunod. Pastor, anong una? Krino? Krino. Ang krino, na unang word na judge is yun bang pagsiseparate ng malinis at marumi. So, kung marunong kang mag-separate ng malinis at marumi, itinalaga mo ang sarili mo sa pagiging malinis, hindi ka na i-diakrino ng Lord. Kasi ang diakrino na is nag-i-involve na yung punishment or chastening. Klaro ba? Okay, so the first word judge is krino, while the second is diakrino. Krino, to pronounce an opinion concerning right and wrong, to separate. Pero ang diakrino, to condemn or punish. Kaya nga,
Chinat-justin niya tayo, ginadjakrino niya na tayo para hindi na tayo madjakrino together with the world. Nasusunod. Okay, so, pangapat, be fruit of repentance. Sabi niya, do not think to say to yourselves, we have Abraham as our father, for I say to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones. Pinagmamalaki kasi nila na mga Israelita sila, anak sila ni Abraham, so para bagang feeling nila, mga banal na sila. Di ba? May mga taong ganyan. Laman sila ng simbahan. Pag hindi ka nagsisimba, kapag hindi mo ginagawa yung ginagawa nila, feeling nila, nakaangat sila sa'yo. Tingin nila sa'yo, kasalanan to. Lapit-lapit pa sa akin, dumihan pa ako sa'yo. So, do not be deceived that you go to church, you go to heaven. It's not a guarantee na nag-church ka, mag-go to heaven ka. Neither believe that your parents are saved, you will be saved. Okay? So, and even now, the axe is laid to the root of the trees. So, kung hindi na namumunga yung puno, nakaantabay na. Nakaabang na yung palakol. Palakol ba ang axe? Yeah. Palakol. Sabi ko nga palakol eh. Nakaabang na. Pag hindi namumunga, puputulin na yung gamot. Gamot, Bisaya na yata yun na. Uga. So therefore, every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Alam niyo naman ibig sabihin niya. Okay, so John chapter 4 verse 34, Jesus said to them, my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. So His winnowing fan is in His hand, and He will thoroughly clean out His threshing floor and gather His wheat into the barn, but He will burn up the chaff with unquenchable fire. Naintindihan niyo ba itong verse na ito? Yung winnowing fan? No. Ha? Hindi niyo naintindihan to? Bigyan ko na lang kayo idea. Ewan ko ano tawag sa Tagalog na magtilag. Ano ng tahop ba? Tatahip. So, nagtatahip ka ba sa loob o sa labas? Sa labas. Sa labas, syempre. Bakit ka sa labas? Para magdala ng hangin. Okay. So, kapag may hangin, pag itinaas mo yung palay, yung ipa napadpad. Ganon din, sabi niya, yung winnowing fan daw niya is in His hand and He will thoroughly clean out His threshing floor. So, yung mga ipa, matatangay yun sa fan. Matatangay sa hangin. Ang matitira lang, yung bigas. Kung hindi ka nag-repent, ipa ka. Matatangay ka sa hangin. Hindi ka kaya nga sabi pa niya sa ibang version ng Bible or ibang verses ng Bible, ang pagkahari ng Diyos ay parang mangingisda. Ang daming nahuli pagdating sa dalampasigan, yung mga mapakinabangan initabi niya, pero yung mga butete tinatapon niya. Hindi naman mapakinabangan eh. Ganon din sa winnowing fan, kung wala kang laman, napapadpad ka ng hangin, ang winnowing fan niya, ilalabas ka. Nasusunod niya? Ha? Para din sa mundo. Mapunta ka na sa, dagdag ka na pagkain ng baboy. So the people asked Him saying, what shall we do then? Sa, sa verse 10 pa rin. So, verse 11, He answered and said to them, Luke chapter 3. Hindi ko na ilagay, nagbago kasi ako ng web na inaano. So, Luke chapter 3 verse 10, si John pa rin itong nangangaral, ibang perspective sa kay Luke at saka kay Matthew. Pero nagtanong mga tao sa Luke chapter 3 verse 10. So the people asked Him saying, what shall we do then? Para mag-bear fruit of repentance daw. Sabi niya sa verse 11, He answered and said to them, He who has 2 tunics, let him give to him who has none, and he who has food, let him do likewise. Okay, pakita ko pa sa inyo. Then the tax collectors also came to be baptized and said to Him, Teacher, what shall we do? And He said to them, collect no more than what is appointed for you. So, ang requirements ng pagbaptize is nag-believe ka, nag-repent ka, at nag-confess ka. So, ito ngayon sila. Nagtatanong, may mga kanya-kanyang racket sila. Anong gagawin namin ngayon para ipakita ang nag-repent kami? Di ko na mangutong. Nasusundan ba? Okay, so likewise, the soldiers,
Ay, sinama pala si Brother Rodi dito. The soldiers asked him, saying, "And what shall we do?" Sabi niya, so he said to them, "Do not intimidate anyone or accuse falsely, and be content with your wages." Kasi siyempre, bakit ba nangungutang ang mga sundalo? Sorry, hindi ka kasama dito ha. Kung Maliit ano man lang ang nakaraan mo, sweldo. bahala ka na doon. Nakaraan na yan. Nakaraan na yan. Pero sabi niya, be content with your salary. Nang intimidate sila kasi nangungutong nga, hindi kontento sa sweldo. So kung nag-repent nga sila, kung ano yung nakasanayan mong gawin, itigil mo na. Klaro na? Okay, example na lang, si Abimelech, ni-restore niya ang man's wife ni Abraham. Si Zacchaeus restored 4 folds of what he has cheated or stolen. Biro mo, si Zacchaeus, chief siya ng BIR, pero sabi ni Zacchaeus, if I have cheated somebody, I will restore 4-fold. Grabe. Hindi mo kayang gawin ang mag-restore ng 4-fold kung hindi ka nag-repent. Nagawa lang ni Zacchaeus yun, na dati siyang nagpapa-under the table, pero i-restore niya, willing siyang mag-i-restore 4-folds kasi bunga ng repentance yan. Okay? Panglima, water baptism is public declaration. So Matthew 3:13, then Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. And John tried to prevent him, saying, "I need to be baptized by you, and you are coming to me." So sabi ni, but Jesus answered and said to him, "Permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness." Then he allowed him. Ito na nga sinasabi ko na si Jesus wala siyang kasalanan pero nag-undergo siya ng water baptism. Who are we to refuse water baptism? Hindi ito parinig ha. Ano pa rin? Okay, so Jesus committed no sin. Katunayan niya na wala siyang kasalanan. 2 Corinthians 5:21, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Na hindi ko maalaman kung sino yung binanggit ni Mrs. noon. Mayroon daw nagsabi sa kanya na si Jesus daw may kasalanan. May mga taong naniniwala na si Jesus daw may kasalanan na si pa nga daw, yung prostitute ginamit daw ni Jesus. Wala makatunayan yun. Sabi po ng Biblia, God made him who had no sin. So si Jesus walang kasalanan. Hindi siya pwedeng mag-redeem sa atin kung siya mismo may kasalanan. Amen? Okay, so if Jesus submitted to water baptism, then we should submit as well to fulfill all righteousness. Walang pilitan yan. Ino-open ko lang sa inyo. Kung mayroong magpa-water baptism, nasa beach tayo bukas. Baptism of the Holy Spirit, in contrast doon sa water baptism. So when he had been baptized, Jesus came immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. Okay? Water baptism is a step forward on our part, and God will do His part. So, public declaration ka ng faith mo sa Lord, ng repentance mo, nag-bear fruits of repentance ka, step forward yun, nang sa ganun gawin ni Lord yun sa Kanya. Amen? Okay. Because we believe and repent, He will give us the Holy Spirit. Acts chapter 2 verse 38, Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." Pag nag-repent ka, nag-believe ka, ibibigay niya ang Holy Spirit. The Holy Spirit is the governor of the kingdom as illustrated by the Roman Empire. Naalala niyo pa ito? Na hindi dumating ang sabi ng Galatians chapter 4 verse 4, and when the fullness of time come, saka ipinadala ang kanyang bugtong na anak. Why? Because walang replika ng kingdom. Hindi natin naintindihan paano nag-work ang kingdom ng Lord until the Roman Empire. Kasi nga, ang ginawa ng Roman Empire, they will conquer the land, leave the people there, but they will place a governor to implement the laws and will of the king. So ganun din, hindi ka naman noong pinagharian ka ng Diyos, hindi ka pinatay ng Diyos at hindi dapat pananalita mo, ang bait-bait mo na naman, sana kunin ka na ng Diyos. Ang bait mo naman, kunin ka pa, edi wala nang natitirang mabait. Parang sinasabi nila, lahat na tayo masama. So, kinonquer ng Roman Empire ang mga inferior countries, pero mag-iwan sila ng isang governor doon at yung governor ang magpa-implement ng batas.
So, ang Holy Spirit, iniwan tayo dito sa mundo, pero ibinigay niya ang Holy Spirit nang sa ganun, ang Holy Spirit ang magpapatupad sa laws ng Lord. Laro? Mabilis man? Okay lang. Okay lang. Okay. Ito na. Biblical examples of water baptism. Acts chapter 8, verse 36 to 38. Now, as they went down the road, they came to some water, and the eunuch said, "See, here is water. What hinders me from being baptized?" Nag-believe siya ayon sa explanation ni Philip. So sabi niya, may tubig dito. What hinders me from being baptized? They will conquer the land. Nagkapaliktad. Yung sa sa Roman Empire. Na double ko ang slide. So, then Philip said, "If you believe with all your heart, you may." And he answered and said, "I believe that Jesus Christ is the Son of God." So he commanded the chariots to stand still. And both Philip and the eunuch went down into the water, and he baptized him. Isa pa, Acts chapter 2, verse 41. Then those who gladly received his word were baptized that day. About 3,000 souls were added to them. So yung 3,000 na yun, nagpabaptize. Acts chapter 8, verse 12. But when they believed Philip as he preached the things concerning the kingdom of God, and then the name of Jesus Christ, both men and women were baptized. So it's not enough na believe ka. Show your public declaration or your repentance. Acts chapter 16, verse 33, nabasa ko na ito kanina. And he took them the same hour of the night and washed their stripes, and immediately he and all his family were baptized. Challenge! Oh, at least lumawak yung understanding natin sa water baptism. Hindi lang ito seremonyas na porkit born again yung church na pinupuntahan mo, baptize na lang ng baptize, pero hindi naintindihan. Hindi ko kayo pinipilit, at least naintindihan nyo what is water baptism all about. Okay, challenge. What hinders you from being baptized? If you have done once already, and you want to do it again. So You don't have to do it again. All you need to do is to repent. Okay? Because the blood of Jesus Christ was sufficient and once and for all. You don't have to do it again. Ganun din ang water baptism. Are you bearing fruit of repentance? May ebidensya ka ba na hindi ka Bisaya? Conclusion, Mark chapter 16, verse 16. He who believes and is baptized will be saved. But he who does not believe will be condemned. Tanong ko sa inyo, pag hindi ka nagpa-water baptism, pwede ka bang makasyahan ng Holy Spirit? Hindi. You will not receive Pwede ka? Kasyahan ng Holy Spirit? Pwede. 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 Ang dami mo wala ka ba nababasa sa Bible? Pinatungan lang ng kamay, bumaba ang Holy Spirit. Kaso, walang public declaration. Yun ang advantage after na i-offer na ang atonement blood ni Jesus. Kumbaga, ang water baptism is public declaration lang. Pero pwede ka pa rin tumanggap ng Holy Spirit with just laying of the hands. Bakit So, sinabi doon naman, Pastor, na be baptized and you will receive the gift of the Holy Spirit? Kasi nga, ang baptism of the Holy Spirit, nagkaroon tayo ng topic dito sa church noon eh. Iba ang water baptism at saka baptism of the Holy Spirit. Ando doon yung inilubog ka sa kanyang katuruan. Nabaptize ka pa rin sa Holy Spirit. Pero, ang isang challenge nga doon is, what hinders you to have water baptism? Pero hindi yun nangangahulugan na hindi ka dumaan ng water baptism, hindi ka tatanggap sa Holy Spirit. Klaro ba? Okay, so Jesus Christ, nung sabi niya, iniwan niya yung kanyang Holy Spirit sa atin. Acts chapter, pakibasa. Acts chapter 8 verse 14 hanggang 17. Ako na lang para mabilis. Okay, Acts chapter 8 verse 14, umpisahan natin sa verse 14 hanggang 17. Patunayan ko sa inyo na may baptism of the Holy Spirit na hindi dumaan ng water baptism. Hindi ko ito ini-encourage, pero isang challenge din is what hinders you to have water baptism. Okay, Acts chapter 8 verse 14. Now when the apostles who were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent Peter and John to them, who when they had come down, prayed for them that they might receive the Holy Spirit. For as yet he had fallen upon none of them, they had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Then they laid hands on them, and they received the Holy Spirit.
Klaro. Taro. Nabaptize lang sila in the name of Jesus. Walang specification na nagpa-water baptism sila. Pero na-receive nila ang Holy Spirit by the laying of the hands. So, one of these nights before may mag-umpisang uuwi, it is my prayer na makapag-lay hands sa inyo. Nang sa ganun, you will receive the same Holy Spirit that I receive. Na, hindi ko tinatago sa inyo na may isang nga nagsabi sa akin, hindi naman sa pag-angat ng sarili ko. Alam mo, pastor, preaching-wise, saludo ako sa'yo. Meron siyang pastor na binanggit na medyo mahina sa preaching, pero pag nag-pray daw, talagang grabe naman yung nararanasan niya yung kilos ng Lord. Pag nag-lay ng kamay. Nakukuha niyo ang point ko? Kasi ako yung tao na ito nga ewan ko kung lahat sa inyo nakakaalam na mayroong diferensya itong mata ko. Sino dito nakaalam na may diferensya yung mata ko? Nagluluha. Na kahit nagpipreach ako, panay punas ko nga. Pag nakalimutan ko yan, nagiging muta yan. Minsan nga, napahiya ako na natutuyo na pala yung luha ko dito. Ang laki na ng puti ng mata. Chicks pa naman yung kausap ko. Sabi ko kasi sa Lord, Lord, pagalingin mo lang itong mata ko bilang sign na tinawag mo nga ako. Hindi niya pinagaling, pero andi dito ako, and I know that God is calling me to serve. Nakita ko ba naman si Dong Campoy, yung Dong Campoy sa El Shaddai dati, pero nasa born again na siya ngayon, parang bulati kong maglakad, naka-crutches, tapos pag naglakad talaga, gumaganon yung katawan niya. Sabi ko, nakita ko siya, ang taong ito, hirap na hirap maglakad, dalawa yung saklay, nagsiserve sa Lord. Ako, mata lang diferensya, nagluluha, tantalizing pa naman, hindi pa magsiserve. Sabay ka na. So, science-wise, healing-wise, hindi ko nararanasan yun, pero yung Word of God na naintindihan ko, nangungusap sang Lord sa akin, nandoon yung, alam ko kumikilos ang Diyos sa buhay ko. So, hindi rin katakataka na it is also my prayer na ma-answered prayer man kayo o hindi, may naranasan, may na-feel man kayo o wala, by the Word of God Himself, your lives will be blessed. Amen. Amen? Kasi ang pagbabago naman, hindi doon sa healing Hindi doon sa presence ng Lord. Ang presence ng Lord, magiging ano lang yun. Babak-upan lang niya yung word na narinig niya, pero kung nababad ka sa presence ng Lord, hindi ka naman babad sa salita niya, paano ka magbago? Nakukuha niyo? So, it is also my prayer ba na kung paanong kumilos ang Lord sa akin, kung hindi naman sa Holy Spirit, tsataga ako dito. Akala niyo magbadali maging pastor. May mga pagkakataon nga, gusto ko nang bumitaw Maraming mga pastor gusto nang bumitaw, pero hindi namin kayang bitawan kasi hindi kami ang pumili para maglingkod. Si Lord ang pumili para sa bawat isa sa atin. My pastor back home is always praying that God come now because he's tired. Maraming ang nakikita lang kasi ng tao ang pagkadapa ng mga pastor. Hindi nakikita nila yung burden na dinadala ng pastor. Meron na akong kilala na di ko banggitin. Mayroon akong kilala na talagang hinahangaan ko ang taong ito, yung natutunan kong yung the same anointing, yung natutunan ko sa pagtuturo, sa kanya ko nakukuha. Tapos may mga issues, pakialam ko sa mga issue nila. Ang alam ko kung na bumagsak man ang isang tao, nagkamali man, totoo man o hindi, pero may kanya-kanya tayong kahinaan, may kanya-kanya tayong dinadala. Amen. So, ang conclusion lang doon, masabi ko lang, maraming nagtatanong sa akin, Pastor Edmond, ano masasabi mo sa ganito, ganyan? Sabi ng Luke chapter 10, verse 16, pag tinanggap mo ang isang lingkod ng Diyos, tinanggap mo si Jesus, pag tinanggap mo si Jesus, tinanggap mo ang Ama. Walang sinabi doon kung sino man yung lingkod na yon. So, as long na lingkod ng Diyos yan, ano man ang ginawa mo dyan, paano mo naggutan mo sa Diyos yan? Ito, patunayan ko sa inyo. Noong nalasing si Noah, sabihin nyo, Pastor, nag-inom ka. Sino nga, nalasing. Narinig niyo ba ako nalasing? Ito, ang issue ni kay Noah, nung malasing siya, na-depress si Noah. Ang
sabi ng Bible, Noah preached righteousness. Out of ilang years ng pagpipreach, alam niyo kung ilan lang naligtas? Pamilya niya. 3 niyang anak, 3 niyang manugang, asawa niya, wala lang katao sa ark. Yung mga hayop. Matinding depression yun. So, sa sobrang depressed niya, napainom siya, naparami yung inom niya, napahubad siya. Ang sabi ng Bible, nakita ng bunso niyang anak at ikininto sa dalawa. Ichinismis. Ang sabi ng Bible, na-curse yung anak niya dahil lang sa pagkwento sa kapwa niya kapatid. Ang ginawa ng dalawang kapatid, tinakpan. Ang patalikod. Tinakpan kumuha sila ng kumot or tela at patalikod silang tinakpan si Noah. Ikaw ngayon, sa lingkod ng Lord, anong ginawa mo? Kinalat mo o tinakpan? Binulgar. Binulgar. Anong klaseng mga lingkod sila? Sabihin pa nila, ganyan ba ang ganyan? Ganyan ba ang ganun? Just to justify themselves. Just to justify themselves. Parang gusto nila sabihin, hindi sila, mga makasalanan sila, kami hindi. You need to respect them. Wala akong pakialam kung ano man yung issue sa lingkod ng Diyos na yun. As long na lingkod ng Diyos yan, ibulgar mo man yan o takpan, pananagutan mo sa Diyos yan. Amen ka? Hindi ako galit. Nagpapaliwanag lang. Ito nga tapas. Hindi. Pwede tanong po siya. Sige. Tanong ko parang pwede ka bang tawagin mo na kung hindi ka water baptized? Pwede. Pwede. Naniwala ka. Kasi, ang pagiging born again is, ang sabi ko nga, ang water baptism is public declaration mo. Ang pagiging born again, personal relationship mo sa Lord yan. Kasi ang pagiging born again naman, as soon na tinanggap mo ang Panginoong Hesus, born again ka na. Kasi sabi niya, bigyan kita ng isang born again na hindi pa na-transform. Yung magnanakaw. Born again ba siya? Hindi. Ha? Hindi. Magnanakaw na siya, pero by the time na sinabi niya, alalahanin mo naman ako pag naghari ka na sa paraiso, born again na siya kasi ligtas na siya eh. Hindi ka maliligtas kung hindi ka born again. Ang nag-believe siya, kaya na-born again siya. Ang faith mo ang nagpapaborn again sa'yo. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish. Bakit hindi ka mag-perish? You're born again. Pero hindi yan nangangahulugan, born again ka na, ay may transformed life ka na. May changed life ka na. Klaro ba? Klaro. Any question pa? Lang inaantok na yun na or gutom na. Wala na question? Parang ano, wala kang tanong? Magpabaptize na? Amen. You can repent privately as well. You don't have to declare. Usapan na yung maring na rin. Repent privately. Okay, so ang water baptism is public declaration. Ang pagiging born again, ang pag-repent is personal relationship mo. Pero isang challenge din doon, what hinders you to have water baptism? Di ba? Sabi ng ating binasa, what hinders me from being baptized? May tubig na, nag-repent ka na, nag-believe ka, ba't ayaw mo pang magpabaptize? Baka may another issue. Di ba? Klaro ba? Pag nag-repent ka naman, sis, yung mga kasalanan mo nagawa, hindi mo na ginagawa. Ibig sabihin, nag-repent. Daanin ko na lang kayo sa ganitong sitwasyon. May isang nag-comment, sa El Shaddai daw, ayaw niya sa El Shaddai, kasi sa El Shaddai, lahat ng mga kasalanan mo, ikinakanta, ikinoconfess. Naka-TV pa, naka-radyo pa. Ayaw daw niya ng ganon. Bakit mo ikakahiya ang isang kasalanan na hindi mo na ginagawa? At least, ipinangalandakan mo na ang Diyos ang nagpalaya sa'yo. Hindi yung, kaysa naman, ang tingin ng tao sa'yo, banal-banal, yun naman pala, nung makilala personal na buhay mo, tang-inumin mo. Hindi ako nagmura, tang-inumin. Ang iinumin. Oo, tang-inumin. Nakukuha niyo ang point ka. Any question pa? Pwede na kumain. Pwede na kumain? Good question. Pwede na. Manalangin tayo.
Hallelujah. Lord, salamat po. Patuloy mo kaming tinatanglawan. Patuloy mong dinadagdagan ang aming pag-uunawa. Nang sa ganon, mayroon kaming information, Panginoon, at ang aming pong mga desisyon ay base doon sa aming kaalaman at pangunawa sa iyong salita. So, I pray, Lord God, na wala pong maging hadlang doon sa hindi pa nag-water baptize, and yet, Lord, ang aming pong repentance at pagiging born again ay personal relationship sa iyo. So, it is my prayer, O Lord God, na sa session po sa araw ng bukas, na pagkalooban niyo po ng the same anointing, the same Holy Spirit, ang bawat isa ng mga kapatiran kong ito, O Lord. Gamitin niyo po ang iyong lingkod, Panginoon, that as I lay my hands on them, O God, they will receive the Holy Spirit. Ganon din po, O Diyos, patuloy mong tanglawan at hipuin ang puso ng bawat isa to have a public declaration of the repentance of God, to undergo water baptism, as Jesus said, i-fulfill lang ang righteousness. This we ask you, O God, in Jesus' name. Amen.